So ito na nga mga kababayan. Patay tayo dyan, no? Eto si Alan Cayetano, mga kababayan. Galit na galit ang mga minority senators, no? Gigil na gigil. Pati ang mga tulfo. Nako, patay ka din mga tulfo, galit na. Mga kababayan at pinagre-resign si Cayetano. Nako. Ito po, mga kababayan. Ito po, unang ipakita ko sa inyo mga kababayan ay galing po ito sa News 5, no? News 5 po ito na article sa kanilang page na ang sabi dito, Senator Raffy hinamon si Ispy Alan. Kinundi na ni Senator Raffy Tulfo ang hindi pagpasok ng Senate majority members sa sesyon ng Senado ngayong Martes or June 2. Pinuna rin niya rin ang pagsagot ni Alan Cayetano sa issue sa Senado sa pamamagitan ng Facebook Live. Ang masakit niyan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan Cayetano, sa Facebook siya pumasok. Hinamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise, duwag ka. Naku mga kababayan, ayan na nga mga kababayan, gigil na gigil. Dalawang tulfo, hinamon na si Cayetano. Nako, sabi ko, eto mga kababayan, bago ko mag-play dito ng video, yung mga nagsasalita itong minority senators, no, sila Tito Sen, sila Ping, si mga tulfo, ito si Subiri, si Pangilinan, si Bam, si GB, si Lito Lapid, Risa Hontiveros, no? Bago natin ipa-view ang kanilang video ng mga nagsasalita sila, ay gusto ko magbigay ng reaksyon. Ganito kasi yan mga kababayan. Si Cayetano po kasi takot na takot. Takot na takot talaga siya mga kababayan. Kasi syempre baka nga malaki-laki yata ang lagay, di ba, ni Lustay. Malaki-laki yata ang bayad ni Lustay dito. Kasi ganito ang mangyari niyan mga kababayan. Kinakabahan po kasi sila na kapag napalitan talaga si Cayetano ay talaga namang hindi na safe si Sara. Pag napalitan si Cayetano, hindi talaga safe si Sara. Ngayon mga kababayan, syempre gagawa sila ng paraan para hindi makudita, hindi mapalitan si Cayetano, hindi sisipot. Kasi ganito yan hindi kasi pwede mga kababayan palitan si Cayetano or ikudita si Cayetano nang wala siya. Kailangan kasi mga kababayan, magkudita sila ng meron man lang present na majority senators. Kasi hindi kasi po pwede mga kababayan na magkudita sila na wala si Alan. Kailangan kasi talaga nandun siya. Kasi bibiglain to mga kababayan, sa mga hindi nakakagets, bibiglain kasi yan. So kailangan talaga mga kababayan, nandoon si Alan Cayetano. Kasi kung wala siya doon, mga kababayan, hindi siya mapapalitan bilang Senate President. So ang ginawa niya, ganito po yan. Ganito po ang ginawa niya mga kababayan. Hayaan nyo na ang GMA News na lang ang mag-explain. Kasi kung ako pa ang mag-explain, medyo mataas-taas nga at matagal-tagal nga. So ito, pakinggan ninyo mga kababayan. May ads lang. Stronghold without. Sa hindi niya pagpapatawag ng sesyon sa Senado, inungkat ng mayorya ang mga ginawa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Noong House Speaker pa siya. Kaugnayan ang agawan nila ni Representative Lord Alan Velasco sa liderato ng Kamara na kinailangan. Ganyan kasi ang ginawa mga kababayan ni Cayetano noon. Kung naalala ninyo sa panahon ni Digong, sa panahon ni Duterte, noong presidente si Duterte, yung patapos na ang termino ni Digong, ay si Alan Cayetano po ang House Speaker. Ngunit mga kababayan, hindi kasi nagustuhan ng kapwa niya kongresista si Alan Cayetano. Hindi nagustuhan ng kapwa kongresista. Kaya ang ginawa, kinudita ni Lord Alan, itong si Alan Cayetano. Ngayon, sino po bang nanguna nun? Si Sara. Si Sara Duterte. Kasi ganito po mga kababayan, duda ko dito kay Cayetano, kaya ayaw niyang bumaba pagka Senate President ngayon, kasi kapag na-impeach si Sara, siya po ang magiging Vice President. Kasi mga kababayan, noon pa man, gusto na talaga ni Alan Cayetano maging Vice President. Kasi di ba tumakbo si Digong Vice President siya, hindi siya nanalo. Tapos, mga kababayan, ito pa ang ginawa sa kanya.
ikinudita pa siya sa pamamagitan ng pangunguna ni Sara. Kaya, hindi pumasok si Cayetano para kasi June 5 matatapos ng magre-recess na ang Senado eh. Kaya, hindi siya sumipot para ang mangyari, matapos na ang sesyon sa June 5. So, hindi na siya pwedeng ikudita, hindi na siya mapapalitan. Ang problema mga kababayan, hinahamon siya ngayon ng mga tulpo. So, pakinggan ninyo ang kwento noon na nangyari ulit ngayon. Ang tawag dito mga kababayan, duwag. Ginamit niya ang Senado ngayon, na which is ganun din ang ginawa niya sa Kongreso noon. Ginamit din niya, pinatayan niya ng kuryente para walang magsisyon, tapos hindi siya sumipot. Di ngayon, ang ginawa ng mga kongresista, nagawa sila ng kudita, nagawa sila ng butuhan doon sa isang restaurant sa Quezon City, hindi dyan sa Kongreso. Kaya ngayon, ito na naman ginawa ni Cayetano. Inulit niya kasi natatakot talaga siyang matanggal. Kasi nakakahiya na maulit na naman ang nangyari sa kanya noon. Ang mag-referee ni Nooy, Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan niya sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa kanilang batikos sa hindi pagpapatawag ng sesyon ni Senate President Alan Peter Cayetano, binanggit ng Senate Minority ang ginawa raw noon ni Cayetano noong siya ang pinuno ng House of Representatives. Sa pahayag ng minorya, lehitimo raw ang tanong kung inuulit daw ba ni Cayetano ang nangyari noon nang tumanggitong bumaba at i-convene ang Kamara nang hindi na raw siya sigurado sa bilang ng kanyang mga taga-suporta. Sinusubukan pa ng GMA News sa makuha ang panig ni Cayetano ukol dito. Ang tinutukoy ng minorya ang naging krisis noon sa liderato ng Kamara noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaugnay ito ng term sharing agreement sa pagitan ng nooy House Speaker Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sa ilalim nito, upong Speaker ng 18th Congress si Cayetano sa loob ng 15 buwan at papalitan ni Velasco sa susunod na 21 buwan. Pero nang palapit na ang napagkasundo ang palitan ng liderato, Hindi na siya payag pumayag. lang daw si Cayetano na bumaba, iba naman daw ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. Ayan I'm na. offering my resignation here and now. Pasensya na po, Speaker Alan, but I object to your offer of resignation. Sa gitna ng bagyong to, dapat po bang pinapalitan ang iyong kapitan? October 14 dapat ang sinasabing usapan ng palitan ng liderato. Pero mahigit 1 linggo bago niyan, biglang sinuspindi ni Cayetano ang sesyon noong October 6. Di ba? Nakita ninyo? Ginawa yan ni Alan noon. Ang ganda-ganda ng usapan ni term sharing yon. Pagkatapos ng 15 months, ay papalitan siya na bilang House Speaker. Ang nangyari mga kababayan ay gahaman sa posisyon ang bakla. Gahaman sa posisyon si Bading, hindi pumayag. Ang ginawa, pinatayan ng kuryente, hindi pumasok. Ang ginawa niya, tapos ginamit niya yung kanyang mga taga-suporta. Ang ginawa ngayon ni Sara Duterte doon sa restaurant sa Quezon City, ginanap ang kudita. Di napalitan ang Bading. Ngayon, ganyan din ang ginawa niya sa Senado ngayon, mga kababayan. Mas maaga sa orihinal na schedule na sa halip na October 16. We cannot simply go to the session hall, Ayan. even if 300 kami dyan, and say that we resume the session. Diba? Because we can resume on November 16. Nangyari yan sa kasagsagan ng deliberasyon para sa 2021 national budget. Ayan mga kababayan, ngayon alam nyo na kung gaano kagahaman si Cayetano. Gahaman talaga siya. Hindi siya pumapayag mga kababayan. Kaya mahirap magtiwala sa ganitong tao. Ang ganda-ganda ng usapan 15 months ka lang. Pag after 15 months, papalitan ka na. Nag-agree siya. Tapos ending ngayon, hindi na siya pumayag. Gusto na niyang lasap-lasapin hanggang sa matapos ang termino ni Digong. So, ngayon mga kababayan, hindi naman siguro po pwedeng ganun kasi nga yung kasunduan niya na term sharing si Velasco, hindi naman yun papayag. So ang ginawa ngayon, mga kababayan, ang ginawa ngayon, kinudita siya. Si Sara ang nanguna.
Oh, ayan 'yun mga kababayan. Oh, kaya ngayon uhaw siya sa posisyon, uhaw siya sa kapangyarihan. Ang ginawa niya para hindi siya mapalitan bilang Senate President, hindi siya sumipot. Oh, ngayon kinausap niya itong mga kapwa niya, majority senador, na huwag kayong pumasok para hindi tayo mapapalitan. Oh, tapos gagamitin na naman si Sara dito. At para di maipit ang budget, Mm. kinailangan ng mamagitan ni Pangulong Duterte at ipinag-utos noon ang pagsasagawa ng special session. Ayan na. Either you resolve the issue Mm. sa impasse ninyo dyan and pass the budget Ayan. legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Ayan. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwesto. Kaya ganito mga kababayan, ang gumawa nun para matanggal si Cayetano, si Digong. Pinapunta niya si Sara, inutusan niya si Sara, o sige ayusin mo yan dyan, mapalitan ang liderato para matanggal si Cayetano at masilip natin or di kaya magnakaw tayo sa budget. Kasi hindi talaga, actually mga kababayan, kung yung time na yon, kung ako papipiliin, kampihan ko si Cayetano. Bakit? Kaya po yun rason na palitan nila si Cayetano para makapagnakaw sila sa budget. 2021 budget yun eh. Kaya nila tinanggal si Cayetano, siguro merong mga budget doon na tawag dito mga kababayan, hindi inaprubahan ni Cayetano. Syempre, kung gusto mo magnakaw, palitan mo ang House Speaker. Para ang ipalit mo, sige, pirmahan lang ng pirma. Pirma ka lang ng pirma. Ganun ang nangyari mga kababayan. Si Digong kumilos na. Kaya ngayon mga kababayan, si PBBM hindi mangingialam dyan. Bakit? Nasa mga senador yan kung magkudita sila. Diba? Ayan na mga kababayan. Kasi alam ko si Cayetano mga kababayan, kaya hindi to sumipot, ayaw magpakita kasi makudita siya. Takot na takot makudita si Bading. Kaya hindi pumasok. So ang ginawa, House Speaker, Senate President naman ako, sige, patayan natin ang kuryente para matigil ang pagngangaw-ngaw ng mga senador. So Jerry Taiwan, hello po sa'yo dyan. Ma'am Jerry Taiwan, ayan. Na puro problema. Frustrated siya, galit siya. Kasi kita mo naman, sabi nga niya sa akin, Lord, hindi lang ikaw napahiya, tayong dalawa. Tapos doon, sinabi niya after nun, nating mo tayo, Lord. So, kitang-kita naman natin, actually, nagulat nga ako sa words ni Pangulo. Kasunod ng utos ng Pangulo, isang session ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Velasco, hindi sa batasan, kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, kung diba? saan iniluklok bilang speaker si Velasco. I respectfully nominate Representative Lord Alan Velasco for the position of Speaker of the House of Representatives. I so move. Ako'y nagpapasalamat. So yun ang ginawa mga kababayan. Kinudita si Cayetano hindi sa Congress. Doon sa may Celebrity Plaza sa Quezon City. Doon nila ginanap. Kasi ayaw ni Cayetano pinatayan. Siyempre siya ang House Speaker noon. Wala ka nga namang magawa. So ang ginawa, doon sila sa Celebrity Plaza. Utos ni Digong sa pangunguna ni Sara. Puntahan mo yan. Ikudita mo yan. Kasi nabuisit na ako dyan, sabi ni Digong, di ba? Nag-announce si Digong doon. So, ang nangyari, syunggal si Cayetano. Ngayon, paano ba mapalitan si Cayetano? Hanggang June 5, magre-recess na. Hindi natin alam. Mamarites Mos ni Hilo po. di ba? Ganun yun, Sa mga ating kababayan. mahal na Pangulo. A man of his word. May isang salita. Sa mabuting halimbawa, Yan ang ginawa mga kababayan. Tinabla ni Digong si Cayetano. Kasi marami, actually mga kababayan, nung tumakbo si Digong President, nag-vice si Cayetano, di ba? Nag-vice si Cayetano, wala talagang may gusto.
kay Cayetano, mga kababayan. Kaya nga hindi siya nanalo eh. Maraming mga politiko na ayaw kay Cayetano at the time. Yeah. Si Digong, biruin nyo ha, ang layo ng boto ni Cayetano noon nung nag-buy si Cayetano. Hindi man lang umabot 5 million yung boto noon. Kay Digong umabot 16 million, di ba? Kaya talaga mga kababayan, wala talagang may gusto. Kaya ngayon, asam-asam niya, tumakbo siya ulit, congressman. O naging house speaker siya kasi medyo malakas-lakas nga siya kay Digong. Nasilip siguro ni Digong na mahirap ito. Magnakaw tayo, di tayo makanakaw, haharangan ni Alan, palitan. Di ba? Ito yun ngayon mga kababayan, ang hamon, mga kababayan, ang hamon ng magkapatid na tawag dito, Tulfo. Wait lang nga mga kababayan. So, yung hamon mo, magpakita ko kung hindi ituwa. Paano mo rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, tuwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo, at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na ayaw ay Tulfo eh. Di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman, Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintang nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, campaign-campaign kayo sa drug war. Ngayon naman, balita. Tapos lahat ng pinatay, sinisig So, ayan, ganyan. Alam niyo mga kababayan, ganyan talaga si Cayetano. Ano siya magaling siyang mag-twist. Pero, sa madaling salita, duwag talaga siya. Alam niyo, sa totoo lang, simple lang naman yan pumasok ka. Kaya hindi siya pumapasok kasi takot siyang makudita. Ganun yun, mga kababayan. Uhaw siya sa posisyon. Uhaw siya sa posisyon, mga kababayan. Takot siyang mapalitan at baka takot din siyang masuntok ni Sara. Kasi bakit mga kababayan? Nagkaunsihan na po. Pagdating sa butuhan, para si Sara hindi ma-impeach, kulang na. Or ma-convict sa Senado, sa impeachment trial, kulang na sila. Kasi, biruin nyo, ngayon si Jinggoy nakulong na. Si Bato nagtago. Diba 13 sila. Wala na si Bato, so 12 na lang. Wala na si Jinggoy, 11 na lang. Susunod si Joel, 10 na lang. Susunod si Chis Escudero, kasi alam ko, gumagalaw na ang kaso ni Chis ngayon. No? Si Joel, next week yan, sasampahan na ng kaso yan. After mga June katapusan, makukulong na din yan. Pagka July first week, ito namang si Escudero. Hindi, si Marcoleta. Nako, after second or third week ng July, si Marcoleta, makukulong na din yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Tapos si Escudero naman, nako, mauubos sila. So ilan na lang ang bubuto kay Sara? Kaya maano sila nauunsi sila mga kababayan. Kaya ang ginawa ni Alan ngayon ay ito na lang ang ginagawa niya. Eto, pakinggan nyo. Sabi nga ni Erwin Tulfo, baka gusto maging vlogger si Cayetano. Kaya sa Facebook na lang nagla-live. pati ba naman internet at saka aircon sa akin pa rin sinisig. Baka murder pa yung kaso na yan, murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Diba? Sa kanya daw sinisisi ang pagkamatay ng aircon at ng internet. No, which is siya naman talaga kasi siya ang Senate President. Sa kanya ang mandato lahat. At sino bang tanga ang mag-utos or sino bang gumawa na patayin halamang may mga senador pa na nagjo-duty at present na sa kanilang opisina. Ganun mga kababayan, syempre yung nagpatay noon, magtatanong yun
O halimbawa, mga kababayan, ganito, ang mga senador dyan na minority, nag-duty sila, present sila, nasa opisina. Pinatayan sila ng aircon, pinatayan sila ng wifi. So, syempre, magtatanong ngayon yan, sinong nag-utos na patayin? Eh, syempre, ano bang sasabihin ng pumatay? Si SP Alan po. Oh, so, tapos, ipapahayag ngayon ni Alan Cayetano, bakit sa akin nyo? Bakit sa akin nyo ibintang ang pagpatay ng aircon at wifi? Eh, siya lang naman ang may mandato kasi siya ang Senate President. Diba? So, pag inutos ng Senate President yan, walang magawa itong minority kasi siya nga ang Senate President. Oh, tapos ngayon, hinamon nga siya. Ayan na nga, mga kababayan. Galit na galit yung mga yung mga magkapatid na Tulfo at yung mga senador na patay ka din na, Alan Cayetano, ang dami mo ng kaaway, ang dami mo ng kalaban. Ito mga kababayan. Okay, ladies and gentlemen, what happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Ayan na. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Patay. Thank you. Na, mga kababayan. That is our joint statement of the SB 11, the minority. That was Sir, nag-attempt po ba kayo na kontakin si SP? Or kahit sino sa majority? Secretary yan. So sir, ano expectation tomorrow? Magkakaroon pa ba ng session or wala na? Because that's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang. At magbulakbol. Sir, nakikita niyo agenda. Paano po tomorrow last session day? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo. Pero Ano daw? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million? Ano daw? Ulitin ko nga. Nakikita niyo agenda. Paano po tomorrow last session day? every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo. Pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve. Diba? Biruin nyo Ito ngayon ko lang nalaman. Everyday pala mga kababayan, gumagastos ang Senado ng 25 million. Lahat yon. Sahod, kuryente, opisina, tauhan, tapos walang batas na maipasa. So, everyday 25 million. Putang ina naman Biruin nyo mga kababayan, for that first time kong narinig, ito pala, ganito pala kalaki. Tapos mag-a-absent ka? Ibabakante mo? Grabe everyday. 25 million. Ganun pala yun? Hala. Ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo. Pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin hindi na-confirm. Sayang ang bayad ng taong bayan. So sir, kung may violation sir, Dahil lamang sa isa sa mga kasamahan nila
ay nakakulong o dinampot ng PNP kahapon. Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para hindi daw bumaagaw yung ibang committee na chairmanship. Sabi po sa live niya kanina. Abuse po yan ng sinasabi ng parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang. Ganito kasi yan, mga kababayan, no? Ang nirason ni Cayetano, ano daw, sinadya daw ito ng minority para daw hindi matuloy ang flood control session. Actually, mga kababayan, no? Actually, marami kasing DDS na utu-utu eh. Gusto ko lang i-clarify ha. Noong panahon na si Ping Lacson ang Blue Ribbon Chairperson, nagpapapirma na yan si Ping Lacson na ituloy ang pag-uusisa sa flood control. Pero ilan lang ang pumirmang senador? 5. 5 lang ang pumirma. So hindi pumirma ang mga majority senator or Duterte senators. Tapos ngayon ibabaliktad ni Alan para daw hindi matuloy. Sila nga yung hindi pumirma. Di ba mga kababayan, alala ninyo, nagpapapirma si Ping Lacson para matuloy itong sinasabing investigasyon sa flood control. Pero mga kababayan, ending, ngayon binaliktad ni Alan. Ito ba talaga ang rason, SP Alan, na natatakot malaman kung sino ang sangkot sa flood control kaya nagkakaganito ang minority or kayo? 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, binaliktad nila eh. 'Di ba matagal nang pinapapirmahan 'yan? Matagal nang pinapapirmahan ni Ping Lacson 'yan para mabusisi at para mabuksan kung sino yung mga senador na sangkot sa flood control. Pero ang ginawa nitong ibang senador, hindi pumirma. Diba? So ang nangyari, binaliktad ngayon. Alan, mag-resign ka na. Huwag mong linlangin yung mga DDS. Alam naman yung bobo sila eh. Kaya nga, tuwang-tuwa itong mga DDS na politician eh. Kasi ang daming DDS na bobo, pero hindi sila umabot 1,000. Diba? Continue. Pag-dinig ng komite, basta nasa tamang marami. Mabuti, binawi nila yung subcommittee. Diba? And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang natin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President, at ang majority, maging katapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Ang masakit yan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya magbati kung anong gusto niya gawin. Kung tulad sa social media. So kung may violation sa rules, ano yung pwedeng gawin dun sa pag hindi nila pagpasok ng ilang araw sa We will be tackling that fully by tomorrow. Again, the rule says, and the Constitution says that we should wait at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, it's a matter of that Thursday should be a working day also. And the mere fact na walang consultation, Cross sir. the bridge when we get there, we'll see. At nahihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal ko po sa Senado, nais magtrabaho para sa taong bayan. Masok po bukas, makita-kita tayo dito, pwedeng pagdibatihan, kahit anong bagay, pwedeng pong pag-usapan, kahit anong bagay, dito po kami magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa tao. At inahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, block ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-adjourn ka na. Okay, Yun mga kababayan. Ayaw ni Cayetano kasi kapag pumasok talaga siya bukas, makukudita talaga siya. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, solid sila 11. Tapos mga kababayan, eto nga, alam ko may 2 senador talagang babaliktad, nandidiri na nga kay Alan. Isa na dyan si Loren Ligarda.
Andyan pa si andyan pa yung dalawang Bilyar. Oo, alam ko mga kababayan, hindi si Bilyar ang lilipat, si Cheese. No? Si Cheese at saka si Loren. Nako, patay ka din ha, Cayetano. Nako, 11 kayo. Iisa lang ang lilipat, 12, 13 na sila. O, patay na. O, good luck. Mga kababayan. Eto nangyari kay Cayetano ngayon. Nako po.